Kabanata 661. Lumapit si Benjamin sa kanya, at naramdaman niya ang mainit nitong hininga na bumubuga sa kanyang mukha. Napagtanto kung ano ang kanyang gagawin, si Erisa ay namula ng hindi mapigilan at likas na ipinikit ang kanyang mga mata. Biglang napansin ni Benjamin kung gaano kalubha ang kanyang sugat, kaya pinigilan niya ang kanyang paghihimok. Hindi niya maiwasang mapangiti nang makitang handa na itong tumanggap ng halik mula sa kanya. Sa kabila ng tukso, inilapat niya ang gamot sa lobby nito. Napasigaw si Erisa sa sakit. Agad na inalis ni Benjamin ang kanyang kamay at nakasimangot na nagtanong, "Nasaktan ba kita?" Ang mga salitang iyon ay tila hindi maliwanag at sensual sa kanya. Namula ang pisngi, umiwas si Erisa at sumagot, "Oo. Okay, magiging malumanay ako." Walang ideya si Benjamin kung ano ang tumatakbo sa isip niya nang ipinagpatuloy niya ang paglalagay ng gamot sa kanyang sugat. Si Erisa ay nakatingin sa kanyang nililok na mukha na may hindi kapani-paniwalang mga tampok sa pamamagitan ng kanyang mga pilikmata. Nakatitig ito sa kanya nang hindi man lang kumukurap. Sobrang gwapo niya. Biglang, binibigkas ni Benjamin sa kanyang mahinang boses, "Erisa." Oo, nakatitig siya sa matikas nitong facial features. "Tumahimik ka," hiling ni Benjamin. Nanlaki ang mata ni Erisa bilang tugon. "Hindi man lang ako nakagawa ng ingay." Naningkit ang mga mata ni Benjamin, at itinaas niya ang tingin sa kanya. Dahan-daang pinitik ang kanyang ilong gamit ang kanyang mga payat na daliri. Sinabi niya, "Naririnig kong nakatitig ka sa akin." Ang paus niyang boses ang dahilan ng pagtibok ng puso ni Erisa. Matapos mag-iwas ng tingin, mahina niyang sinabi, "Nakatingin ka rin sa akin." Tumawa ng mahina si Benjamin at yumuko para bamulong sa kanyang tenga, "Gusto mo bang halikan kita ngayon lang?" Naramdaman ni Erisa ang matinding init sa kanyang katawan, at namula siya. "Hindi ko ginawa." Nagtaas ng kilay si Benjamin at ngumiti ng masama sa kanya. Bilang tugon, pinandilatan siya ni Erisa at tinanong, "Tapos ka na bang mag-apply ng gamot?" Magkalapit talaga ang mga mukha nila sa isa't isa, at halos humihinga siya sa hanging ibinuga nito. "Hindi pa," sagot ni Benjamin bago pamitik ng kaunti pang ointment para ipahid sa kanyang sugat. Nagdilim ang tingin ni Benjamin nang makitang dinilaan nito ang gilid ng lobby nito. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pag-alo ng pagnanasa sa kanya. "Tumigil ka sa pagdila," saway niya sa malalim na boses. Nang marinig iyon, napaawang ang lobby ni Erisa. Kinailangan ni Benjamin na isantabi ang mga paghihimok niya para mailapat niyang muli ang gamot sa lobby nito. Dahil lumalamig ang ointment, mas gamaan ang pakiramdam ni Erisa pagkatapos noon. "Bago ito gumaling, huwag dilaan ang iyong mga lobby," paalala ni Benjamin. Lumayo si Erisa sa kanya at nagtanong, "Hindi ba kasalanan mo lahat ito? Masasaktan ba ako kung hindi mo ako kinagat?" Nagdilim ang tingin ni Benjamin matapos marinig ang mga reklamo nito. "Magpakabait ka at huwag mo akong inisin, kung gayon." Natigilan si Erisa. "Paano kita nairita?" Nanatiling walang imek si Benjamin at tinitigan siya ng mataimtim na ekspresyon. Pinning him with her gaze, she queried, "Benjamin, sabi mo naiirita kita, tama. Sabihin mo sa akin kung paano kita nairita. Dapat ipaliwanag mo sa akin. Kung hindi, paano ko malalaman kung ano ang nagawa kong mali?" Nang salubungin ni Benjamin ang kanyang maningning na mga mata at napansin ang tuso, alam na kumikinang sa mga ito, isang kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Napagtanto ni Erisa na nahulaan niya ito pagkatapos makita ang hitsura nito. Lumapit ito sa kanya at ngumiti. "Nagalit ka ba dahil may nabanggit akong tungkol sa pagpapakasal sa ibang lalaki?" Totoo, tama siya. Nang marinig iyon, bumalatay sa gwapong mukha ni Benjamin ang kaba, at nababaliw na siya dahil nahihiya siya sa patuloy na pagtitig ni Erisa. Kaya naman, sinaman siya ng tingin. Hindi napigilan ni Erisa ang mapangiti. "Tama ba ako?" Bigla siyang hinayla ni Benjamin, hinawakan ang ulo, at hinalikan sa lobby. Sinalakay ng dila nito ang bibig niya habang nilalamas ang mga lobby nito na parang nagugutom na lalaki. Kapag nakuhanan niya ang matamis na lasa nito, hindi na napigilan ni Benjamin na maghangad pa. He was kissing her so passionately that she didn't have time to catch her breath. Para siyang nawalan ng kontrol sa sarili. Kahit masakit si Erisa dahil sa halik ay hindi niya napigilan. Sa halip, unti-unting nawala ang kanyang sarili sa kanyang malalim na kasanayan sa paghalik. Kabanata 662. Nawala sa hilig, hindi napigilan ni Erisa ang sarili na sumagot. Kasabay nito, ang kawalan niya ng karanasan sa engkwentro ay lalong nagpasigla kay Benjamin.
Namula at napukaw, mabilis niya itong inipit sa sopa. Ang mga tunog ng kanilang mga aksyon ay malinaw na narinig sa tahimik na sala, at ang pagsinta ay matinding. Ahem, biglang may dumating at sinira ang moment. Matapos marinig ang tunog ng isang lalaki na humihima sa kanyang lalamunan, nakarinig sila ng maraming yabag na papalapit. Tila bumalik ang mga bata. Agad na nakabawi si Erisa at tinulak si Benjamin palayo. Lumingon si Benjamin para tingnan kung sino ang Samire sa mood. Tumawa si Kingsley at awkward na sinabi, gusto ko lang pumasok at kumuha ng mga prutas. Hindi ko alam na kayo pala ay. Well, continue. Ituloy mo. Nang makita ni Kingsley sina Zachary, Oliver, at Jasper na tumatakbo patungo sa bahay, mabilis niya silang kinaladkad at sinabing, umalis na tayo rito. Wala na kaming prutas sa bahay. Ihahatid kita sa labas para bumili, okay. Ang mga bata ay hindi kumbinsido. Sabi ni Mr. Whitley mayroon pa tayong mga prutas. Huwag kang magsinungaling sa amin, Mr. Jack. Hindi ako nagsisinungaling. Kinurot ni Kingsley ang pisngi ni Zachary. Sumilip si Zachary sa loob at nakita niya si Benjamin at Erisa sa couch. Mommy, mabilis na hinawakan ni Kingsley ang kanyang kamay at kinaladkad ang dalawa pang bata. Mga bata, ang daddy at mommy mo ay magkasama, kaya hindi natin sila dapat istorbohin. Mr. Jack, sigurado ka bang hindi binubuli ni Mr. Graham si mommy? Tanong ni Jasper. Ngumiti si Kingsley at sumagot, sigurado ako. Kung papasok tayo ngayon, magagalit ang daddy mo. Inayos ni Oliver ang kanyang salamin bago nagtanong, Mr. Jack, ano ang nakita mo? Ngumiti ng masama si Kingsley at mamulong, nakita ko ang daddy mo na hinahalikan ng mommy mo. Sa katunayan, kung hindi kami pumasok, tiyak na magiging intimate ang mga bagay doon. Naalala tuloy ni Kingsley kung gaano nakamamatay ang ekspresyon ni Benjamin. Ang kanyang puso ay nanginginig sa kanyang dibdib habang ang ngiti sa kanyang mukha ay natigil. Dapat ba akong tumakas at magtago sa isang lugar? Paano kung susundan niya ako para patayin ako? Natigilan ang tatlong bata sa narinig. Sigurado ka ba sa nakita mo? Natarante si Zachary. Sinulyapan siya ni Kingsley at tumungo. Oo, pinutol ko sila nang pumasok ako ngayon, at tinapunan ako ng nakakatakot na tingin ng daddy mo. Hoy, Sir Jack, paalisan mo ako. Nabitawan ko ang salamin ko. Nag-aalalang sigaw ni Oliver. Natigilan si Kingsley at binitawan silang tatlo. Sa susunod na sandali, nagsimulang tumakbo ang mga bata patungo sa bahay. Hoy, hinabol sila ni Kingsley at hinawakan silang lahat sa kanilang mga kwelyo. Anong ginagawa niyo? Kailangan nating makita kung binubuli ni Mr. Graham si mommy. Pilit na kumawala si Jasper. Galit na galit si Kingsley. Huwag ka nang bumalik doon. Kung pupunta kayo dyan ngayon, hindi lang daddy mo ang maiinis, pati mommy mo mapapahiya din. Masungit na sagot ni Zachary, Mr. Watts, hindi tulad mo, hindi kami natatakot. Kailangan nating bantayang mabuti si mommy. Kung hindi, hindi natin malalaman kung nabuli siya. Paano ang bullying na iyon? Ang iyong mga magulang ay nagiging mas malapit sa isa't isa. Muli silang dinala ni Kingsley. Para naman sa dalawang matanda sa bahay, ang isa ay napahiya habang ang isa naman ay naiwang bigo. Labis na nagtatampo ang ekspresyon ni Benjamin dahil naging buzzkill si Kingsley. Si Erisa naman ay hindi napigil ang namumula habang sinusubukang ayusin ang kanyang damit. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya sa mga sandaling iyon. Halos sinamantala niya lang ako. Sa sala, walang kulang. Paano kung nakita iyon ng mga bata? Napaka-awkward. Nyan, ikaw, sabay na nagsalita ang dalawa. Matiim na tinitigan ni Benjamin ang kanyang mga mata at sinabing, hayaan mong lagyan ko muli ng gamot ang iyong mga labi na nasugatan. Hinawakan ni Erisa ang kanyang labi, at ramdam pa rin niya ang init na naiwan nito. Habang namumula, sumagot siya, hindi na kailangan. With that, bumangon siya at tumakbo sa banyo. Pinanood niya itong tumatakbo palayo, madilim ang kanyang tingin. Maya-maya, napangiti siya sa lobby. Kabanata 663. Dahil hindi mo ako papayagan na mag-apply ng gamot, tandaan na ikaw mismo ang mag-apply. Sigaw ni Benjamin sa direksyon ni Erisa. Paano siya madaling mapahiya? Parang hindi naman siya ganoon ka-daring. Lalong lumakas ang kabog ng puso ni Erisa nang makapasok siya sa banyo. Pagkatapos ay nakita niya ang sarili sa salamin. Sa sandaling iyon, ang kanyang mukha ay namumula, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa. Tunay nga, tulad ni Benjamin, nahihirapan din siyang pigilan ang kanyang pagnanasa. Nag-init ang pisngi niya sa naisip.
Nagawa lang niyang pakalmeyan ang sarili matapos magtagal sa banyo. Matapos maghugas ng mukha, sinigurado niyang hindi na siya pulang-pula bago siya lumabas ng banyo. Sa sandaling iyon, nakarinig siya ng mga ingay na nagmumula sa pintuan, kaya't pumunta siya upang tingnan ito. Doon, inuutusan ni Darius ang mayordomo mula sa Old Manor sa paligid. Naglilipat sila ng mga kahon na parang mga regalo. Nang makita siya ni Darius, ngumiti siya ng buong pagmamahal at sumigaw, "Isa." Bumalik na rin ba si Tim? "Hi, Mr. Graham." Nakangiting bati ni Erisa at naglakad palapit sa kanya. "Oo, nandito siya. Nasa loob ba siya ng bahay?" Iniangat ni Darius ang kanyang leeg upang tumingin sa loob ng bahay dahil sabik na siyang makita ang kanyang apo. "Nasa garden sila," sagot ni Erisa sabay turo sa lawa. "Pupunta ako doon." Tumalikod si Darius para umalis, ngunit huminto siya sa kanyang paglalakad at inutusan si William, "Dali, dalhin mo ang lahat ng mga kahon na ito sa bahay." Nang tingnan ni Erisa ang loob ng sasakyan, nakita niyang puno ito ng mga kahon. Maging ang trunk ng sasakyan ay puno rin. Nagulat siya, tinanong niya, "Ano ito, Mr. Graham?" Masayang ngumiti si Darius, "Ito ay mga regalo para sa mga bata." "Sobra na ito, hindi ba?" Napaawang ang lobby ni Erisa. "Di ba nakabili ka na ng regalo sa kanila last time around? Bakit mo sila binili ulit ng mga regalo?" Hindi nakatanggap ng mga regalo si Tim noong nakaraan. Gayunpaman, hindi ko maiwasang bumili para kay Gavin at sa iba pa. Kung tutuusin, hindi matutuwa silang lima kung hindi sila makakatanggap ng mga regalo kapag nakuha sila ni Tim. Tumawa si Darius at naglakad patungo sa lawa. "Isa, lead me there." "Okay. Nandyan ba sila?" "Hindi ko sila nakita nung papunta ako dito kanina lang." "Kasama ba nila si Edwin?" "I bet hindi niya ako nakita ngayon lang." "Kung gagawin niya, tiyak na darating siya at sasalubungin ako." Naguguluhang bamulong si Darius. Amused, hinabol siya ni Erisa. "Dahan-dahan, Mr. Graham. Hindi na kailangang magmadali." Napangiti si Darius nang pumunta si Erisa sa kanya para hawakan ang braso niya. Pagkatapos ay nagreklamo siya tungkol kay Benjamin sa kanya. "Isa, wala kang ideya kung gaano kasuwi si Benjamin. Alam mo bang binlock niya ang number ko? Hindi lang yan. Hinaranggan din niya ang numero ng Old Manor, kaya walang makaabot sa kanya. Hindi ko man lang matawagan ka o si Gavin at ang iba pa kapag gusto ko." Galit na galit ako. Namumula ang mukha ni Darius sa galit. Natigilan si Erisa. Dinarang ka niya. "Oo." Napakasama niya, reklamo ni Darius. Mabilis na inaliw siya ni Erisa nang makita niya kung gaano siya kasaya. "Sa tingin ko, ayaw niya lang na maglibot ka ng sobra. Kung tutuusin, makikita mo pa rin si Tim. Ngayon lang kami nakabalik, at nakatulog ako hanggang bago ang hapunan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi kami nakakuha ng pagkakataong ipaalam sa iyo." Ikinalulungkot kong nag-alala ka. Napaka-apologetic ni Erisa. "Hindi kita sinisisi. Ito lang ang ginagawa ni Benjamin. Palagi niya akong ginagalit, at hindi niya ako papayagan na makita ang aking mga apo." Nagngangalit si Darius sa galit. Isang nakakatuwang tawa ang pinakawalan ni Erisa. "Tumahimik ka, Mr. Graham. Malapit mo na silang makita." Ang kanyang boses ay napakatamis at nakakumbinsi kaya mas gamaan ang pakiramdam ni Darius pagkatapos marinig iyon. Saka siyang umiti at tumingin sa kanya nang magtanong, "Isa, may iba pa bang apo bukod kay Tim?" Namula si Erisa nang makita ang pananabik sa mga mata nito. Matapos ngumiti ng nakakatakot, sumagot siya, "Hindi. Iilan lang ito." Tawa ng tawa si Darius. "Hindi naman masyadong masama ang 6. Walang makakapagsurpresa sa akin gaya ng ginawa mo." "Isa, salamat. Kung isasama ko silang 6, may inggit sa akin ang mga kasama ko." Sa pag-iisip na iyon sa kanyang isip, si Darius ay nasa Cloud9. Kabanata 664. Hindi alam ni Erisa kung ano ang iniisip, ngunit ang sinag sa mukha ni Darius ang dahilan ng pag-angat din ng mga sulok ng lobby nito. Ang matandang Mr. Graham ay tila masaya sa paligid. Bakit hindi maaaring maging ganito si Benjamin sa halip na maging malamig sa lahat ng oras? Isa, wala sila dito. Habang nag-uusap sila, dumating ang mag-asawa sa lawa. Mabilis na inilibot ni Darius ang paligid para sa mga bata, ngunit wala itong nagawa. Naguguluhan, tumingin din si Erisa sa paligid. Maaari ba silang mas nasa harapan? Maaari akong sumampa na bumalik sila sa bahay. Dinala ni Erisa si Darius ng mas malalim sa hardin para hanapin ang mga bata.
Laming-galinga ang mag-asawa sa loob ng 10 minuto, ngunit walang bakas ng mga ito. Malungkot ang ekspresyon ni Darius habang yumungol. Sinadya bang itago sa akin ni Benjamin ang mga iyon matapos malaman na nandito ako? Napatingin si Erisa kay Darius, nag-aalinlangan sa kanyang opinyon sa sitwasyon. Hindi naman siguro, baka dinala sila ni Mr. Watts para maglaro. Mungkahi ni Erisa, nandito si Kingsley. Sinilip ni Darius si Erisa habang nagtatanong, halos paratang. Tumango si Erisa bilang tugon. Oo, palagi siyang may pagkain dito, kasama si Dr. Bailey. Napangiti si Erisa kay Darius, tiniyak niya, huwag kang mag-alala, Mr. Graham. Tatawagan ko lang ang mga bata. Habang kinukuha niya ang kanyang bulsa, mabilis na napagtanto ni Erisa na nakalimutan niya ang kanyang telepono sa kanya. Paumanhin, Mr. Graham, humihingi siya ng paumanhin. Wala sa akin ang phone ko ngayon. Maaari ko bang gamitin ang iyong telepono sa halip? Kinapa ni Darius ang kanyang bulsa bago napasigaw sa gulat, wala rin dito ang aking telepono. Kung ganoon, pasok muna tayo sa loob. Okay lang, old Mr. Graham. Makikilala mo sila. Sa sinabing iyon, sinamahan ni Erisa si Darius pabalik sa bahay. Habang naglalakad sila, bumulong-bulong si Darius, kailangan ni Benjamin ito. Bago ito, si Gavin lang. At kahit noon pa man, hindi niya nagustuhang isama si Gavin sa akin. Ngayong 5 na, ayaw pa rin niya akong makita. With a huff, he pouted. Siya ang masama sa mga bata, ngunit ako ang hindi nakakakita sa kanila. Nang marinig si Benjamin na pinagalitan ni Darius, si Erisa ay likas na tumalon sa kanyang pagtatanggol. Sabihin mo, old Mr. Graham. Alam ba ni Benjamin na pupunta ka? Simula nang lumabas siya ng restroom ay hindi na nakita ni Erisa ang kahit isang sulyap kay Benjamin. Hindi niya alam kung nasa bahay pa ba siya o lumabas na rin siya. Malamang hindi, nag-alinlangan si Darius. Ang sagot niya ay nakapagpapukaw sa curiosity ni Erisa. Oh, if you don't mind me asking, paano mo malalaman na nakauwi na tayo? Napangiti si Darius sa tanong bago hininaan ang boses para sumagot. Nag-hire ako ng isang tao sa kumpanya para ipaalam sa akin kapag bumalik si Ethan. Pagkatapos ay pinuntahan ko si Ethan, at sinabi sa akin ni Ethan na bumalik na kayo. Namulat ang realisasyon kay Erisa. Pagbalik nila sa bahay, dinala na ni William ang lahat ng mga regalo sa bahay at inayos ito ng maayos sa tulong ng iba. Humiga si Darius sa sofa. Baka sa mukha niya ang pagkadismaya dahil sa hindi niya nakikitang mga apo. Naaliw sa kinikilos ni Darius, ngumiti si Erisa at binuhusan siya ng isang basong tubig. Kumain ka ng tubig, old Mr. Graham. Tatawagan ko na sila. Kinuha niya ang phone niya, agad niyang dinial ang number ni Gavin. Humigop ng baso ng tubig, tinitigan siya ni Darius ng may pag-asa. May nakapulot na ba? Naiinip niyang tanong. Umiling si Erisa. Hindi pa. Kanina pa ito tumutunog. Bakit hindi niya sinundo? Sa huli, napunta ang tawag sa voicemail. Nang makitang lalong hindi mapakali si Darius, inaliw ni Erisa ang matanda. Baka hindi niya narinig yung ringtone. Subukan kong tawagan si Zachary. Nang marinig ang mungkahi, tumango si Darius. Mabilis na nagdial ng isa pang numero si Erisa. Sa kanyang pagkadismaya, maririnig ang ringtone ng telepono mula sa itaas. Sa hitsura nito, naiwan ni Zachary ang kanyang telepono sa bahay. Nang walang ibang pagpipilian, tinawag ni Erisa si Kingsley sa halip. Sa pagkakataong iyon, ilang segundo lang ay nakonekta na ang tawag. Erisa, nagulat si Kingsley sa narinig mula kay Erisa. Bakit mo ako tinatawag? Hindi ka ba nagkakaroon ng ilang oras ng intimacy kay Benjamin? Bahagyang kumaibot ang sulok ng lobby ni Erisa. Sumulyap kay Darius, tanging dasal na lamang niya na hindi siya namumula. Mr. Watts, kasama mo ba ang mga bata? Inilabas mo ba sila para maglaro? Oo, huwag kang mag-alala, aalagaan ko silang mabuti. I promise na ibabalik ko sila mamaya, mabilis na pag-assure ni Kingsley. Nang marinig ang sagot niya, nakahinga ng maluwag si Erisa. Wala rin sina Lolo at Edwin. Kasama mo rin ba sila? Oo, ito ang unang pagkakataon na nakapunta si Madam Mary sa Delmore, dinadala namin sila sa pamamasyal at pamilyar sa kanilang sarili. Habang nagsasalita si Kingsley, sinenyasan ni Darius si Erisa, na hiniling na ipasa sa kanya ang telepono. Ipasa mo sa akin ang telepono, Isa. Hayaan mo akong kausapin siya. Kabanata 665. Oh, okay. Inabot agad ni Erisa ang phone kay Darius.
Sa sandaling kinuha ni Darius ang telepono, nagsimula siyang magbigay ng mga order sa isang malungkot na tono. Kingsley, saan mo dinala ang mga bata? Ibalik mo sila ngayon, Ginoong Graham. Napatulala si Kingsley nang marinig ang boses ni Darius sa telepono. Mr. Graham, inilabas ko lang sila. Hindi pa nga kami nakakapunta kahit saan masaya. Ibabalik ko sila kaagad. Dahil sa pagkagulat, nakipagtalo si Kingsley. Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni Darius, hindi nasisiyahan sa katotohanang kailangan pa niyang maghintay ng mas matagal para makita ang kanyang mga apo. Sino ang nakakaalam kung gaano ako katagal maghintay? Ibalik mo muna sila. Maaari mong alisin ang mga ito sa ibang pagkakataon. Bumalik ka ngayon. With that, ibinaba ni Darius ang telepono. Noon lang, naglabas si Erisa ng isang bandehadong prutas at inihain kay Darius. Naghapunan ka na ba, old Mr. Graham? Manimham, masayang tumango si Darius. With a polite grin on his face, he told Erisa, hindi mo na ako kailangang samahan. Magpahinga ka na, hihintayin ko sila mag-isa. Ngumiti lang si Erisa bilang sagot. Natural, hindi magiging magalang para sa kanya na iwanan ang kanyang bisita sa kanyang sarili. Magpahinga ka na, Miss York. Mananatili ako kay Mr. Graham. Sumilip si William sa gilid. Ayos lang, maaga pa naman. Katatapos ko lang kumain nang dumating na kayo. Magalang nang umiti si Erisa kay William. Pakiusap, maupo ka. Titingnan ko kung nasa study si Benjamin. Mula sa tawag sa telepono ni Kingsley kanina lang, inakala ni Erisa na hindi sumama sa kanila si Benjamin. Hindi mo siya kailangang kunin. Hindi naman ako nandito para sa kanya. Nakakainis na ang nakikita ko lang siya. Ngumuso si Darius sa galit. Magalang na sagot ni Erisa. Umupo ka, Isa. Samahan mo akong uminom ng kape. Habang nagsasalita, sumulyap si Darius kay William, sinenyasan ang huli na magtimpla ng kape. Pagkuha ng pahiwatig, mabilis silang pinagtimpla ni William ng isang kaldero ng kape. Walang gaanong pagpipilian, umupo si Erisa at nagsimulang makipag-usap kay Darius. Gayunpaman, nagpadala siya ng isang text kay Benjamin ng palihim, na ipinaalam sa kanya na si Darius ay dumalaw. Ilang minuto, nagpakita si Benjamin sa sala. Nagningning ang mga mata ni Erisa nang makita siya. Sa kabilang banda, ibinuka ni Darius ang kanyang mga lobby sa isang mapagmataas na paraan nang makita si Benjamin. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Benjamin habang nakaupo sa tabi ni Erisa. Gayunpaman, ang simpleng tanong ay sapat na upang matiktikan ang matanda. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba ako welcome dito? Sinaman ang tingin ni Darius si Benjamin. Taliwas sa pagkadismaya ni Darius, nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Benjamin. Nang makitang hindi mapakali si Benjamin, lalong tumindi ang galit ni Darius. Bakit mo binlock ang number ko? Ang hindi pagsagot sa aking mga tawag sa telepono ay isang bagay. Sino ka para pagbawalan akong makita ang sarili kong mga apo? Sigaw ni Darius, sinulyapan lang ni Benjamin si Darius ng mahinahon. Hindi ka ba napapagod sa pagtakbo sa lahat ng oras? Casual na tanong niya. Napaawang ang lobby ni Darius sa frustration. Sino ang pagod? Hindi ako pagod, pagtatalo ni Darius. Nasasabik akong makilala ang aking mga apo. Shahaf, tinaasan ng kilay ni Benjamin si Darius. Tignan mo, half ang end puff ka habang nagsasalita. Sigurado ka bang hindi ka pagod? Halos himatayan si Darius sa galit. Tingnan mo itong ugali, Isa. Nakakita ka na ba ng ibang tao na nakikipag-usap sa kanilang sariling ama sa ganitong paraan? Itinuro ni Darius ang isang galit na daliri kay Benjamin. Nang maramdaman ang pagtaas ng tensyon, mabilis na pinaypayan ni William si Darius upang palamig. Siya, siguradong mali siya, old Mr. Graham. Sumang-ayon si Erisa kay Darius. Siya mismo ay nabigla sa saloobin ni Benjamin kay Darius din. Nang marinig ang kanyang tugon, pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya. Nang maramdaman ang mga mata ni Benjamin sa kanya, nagkunwaring hindi napansin si Erisa at hindi siya pinansin. Kung kumilos siya na walang alam, walang magagawa si Benjamin. Gayunpaman, hindi binalak ni Benjamin na pakawalan siya. Itinaas niya ang kamay at kinurot ang pisngi niya. Nagkamali ako. Huminga ng malalim si Erisa sa sakit bago siya sinaman ng tingin. Obvious naman na ikaw ang may mali. Paano mo makakausap si old Mr. Graham sa ganoong paraan? Siya ang tatay mo. Binitawan ni Benjamin ang kanyang pisngi at samandal sa upuan, pinagkrus ang kanyang mga binti ng nangingibabaw. Hinaplos ni Erisa ang namamagang pisngi habang walang imak na nakatingin sa kanya.
Ano ang ibinigay sa iyo ni tatay para kampihan mo siya? Pang-aasar ni Benjamin. Madaling matukoy sa boses niya na hindi siya galit. Pabalik-balik na tiningnan ni Darius ang mag-asawa. Nang makitang tila naging mas malapit ang mag-asawa kaysa sa dati, hindi niya maiwasang matuwa. Isa, halika rito. Kinawayan ni Darius si Erisa. Dahil sa reflex, pinaningkitan ni Benjamin si Darius. Nang paparating na si Erisa, inabot ni Benjamin ang kanyang kamiseta. Kabanata 666. Umayos ng upo si Erisa dahil sa ugali at sinaman ng tingin ng lalaki. Anong ginagawa mo? Mabuti at maupo ka. Utos ni Benjamin habang nakatagilid ang ulo para tingnan si Erisa. Hindi ito tinanggap ni Erisa ng maayos. Pinandilatan ni Darius si Benjamin at binatukan, munting punk, mas mabuting maging malumanay ka kay Isa. Tiningnan ni Benjamin ang kanyang ama ng patagilid at sinabing, gabi na. Bakit nandito ka pa? Kinagat ni Darius ang kanyang mga ngipin sa pagkadismaya. Hindi ko pa nakikilala ang mga apo ko. Sa tingin mo ba hindi ako maglalakas loob na magpalipas ng gabi kung hahabulin mo ako sa labas ng pinto ngayon? Nang makitang halos maubusan na ng hangin si Darius dahil sa galit, nagmamadaling hinatak ni Erisa ang manggas ni Benjamin. Isipin mo ang tono mo kay Mr. Graham. Huwag mo na siyang galitin pa. Tiningnan ni Benjamin ang kanyang makatarungang kamay, at bahagyang nabawasan ang tensyon sa mukha nito. Saan nagpunta ang mga bata? Tanong niya sa malumanay na boses. Lumabas sila kasama si Kingsley, sagot niya. Kumunat ang noo ni Benjamin at tinawag si Kingsley. Sa telepono, nag-utos si Benjamin sa mahinang boses, bilasan mo at ibalik mo sila ngayon din. Hindi sigurado si Darius kung dapat ba siyang matuwa o magalit sa bagay na iyon. Hindi ba pwedeng hayaan akong manatili ng mas matagal sa maliit na punk na ito? Gayunpaman, sa pag-aakalang makikita na niya ang kanyang mga apo sa lalong madaling panahon, labis na natuwa si Darius. Matandang Mr. Graham, mangyaring tamasahin ng tsaa, sabi ni William habang inihahain niya si Darius ng tsaa. Okay, tumango si Darius, kinuha niya ang tasa ng tsaa at nagsimulang kumain. Inihain din ni William si Benjamin ng isang tasa ng tsaa at sinabing, paki-enjoy ang tsaa, Mr. Benjamin. Paki-enjoy din ang tsaa, Miss York. Salamat, nakangiting sagot ni Erisa. Ngumiti si William sa kanya. Ninakawan ni Erisa si Benjamin. May mga kapatid ba siya? Bakit siya tinatawag ng mayordoma bilang Mr. Benjamin? Pagkatapos, naalala niya na si Benjamin talaga ang pangatlong anak ni Darius. Gayunpaman, hindi pa niya nakilala ang kanyang mga kapatid kahit na matagal na niya itong kilala. Ano ang plano mong gawin ngayong natagpuan na ang lahat ng iyong mga anak? Agad na napabalik sa kasalukuyan ang pag-iisip ni Erisa sa tanong ni Darius. Tinitigan ni Benjamin ang kanyang matanda at sinabing, hindi mo pa ba naplano ang lahat ng ito? Sinasabi mo bang pumayag ka sa mga plano ko? Naningkit ang mga mata ni Darius. Dali-dali niyang sinulyapan si Erisa at sinabing, Isa, medyo matagal nang nakabalik ang mga bata. Oras na para makilala nila ang kanilang mga kamag-anak. Hindi rin sila nagbigay galang sa kanilang mga ninuno. Kaya, nagpaplano akong pumili ng magandang araw para makabalik sila at magbigay galang sa ating mga ninuno kasama ang iba pang miyembro ng pamilya. Kung hindi, magiging awkward kapag hindi nila makilala ang sarili nilang mga kamag-anak doon. Anong sabi mo? Hindi ito ang unang pagkakataon na sinabi ito ni Darius, at si Erisa ay walang anumang laban sa ideya. Oo naman, walang problema. Natuwa si Darius nang marinig ang sagot niya. So itutuloy ko na ang arrangement. Okay, tumango si Erisa. Dahil sa labis na kagalakan, nagmamadaling inutusan ni Darius si William na gawin ang mga kinakailangang pagsasaayos upang magawa ito sa lalong madaling panahon. Ipapaalam ko sa inyo kapag naayos na ang mga petsa. Oh, may isa pang bagay. Napatingin si Darius sa kanilang dalawa at napahinto sa kalagitnaan ng pangungusap. Napakaganda nila para sa isa't isa. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha nang sumagi sa kanyang isipan ng pag-iisip. Ang mga mata ni Benjamin ay kumislap na may isang misteryosong kislap. Ano ang problema, Mr. Graham? Tanong ni Erisa. Hindi ba dapat irehistro mo ang iyong kasal? Mas madaling ipaliwanag sa iba ang tungkol sa pagkakakilanlan din ng mga bata. Hindi nais ni Darius na kumpas-kumpas ng iba ang kanyang mga apo, na sinasabing sila ay mga anak na ipinanganak sa labas ng kasal. Napatingin si Erisa kay Benjamin. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang bagay na siya ay maaaring magpasya sa kanyang sarili. Napatingin si Benjamin sa kanya. May itatanong sa iyo ang matanda.
Natigilan si Erisa sa sinabi nito at sinaman siya ng tingin. Ito ba ay isang bagay na maaari kong magpasya sa aking sarili? Ito ang kasal na pinag-uusapan natin, at kailangan ng dalawang tao. Magpakasal. Isang pilyong tingin ang lumipas sa mga mata ni Erisa nang mapansin niya ang walang pakialam na ugali ni Benjamin. Ngumiti siya at sinabi kay Darius, Mr. Graham, pipili tayo ng date at iparehistro ang ating kasal. Sumili ang malawak ng ngiti sa lobby ni Darius. Napatawa pa siya nang hindi tumutol si Benjamin. Magaling, ang galing. Maghihintay ako para sa pagpaparehistro pagkatapos. William, magmadali at pumili ng isang mapalad na petsa para sa kanilang ikasal. Maaantala natin ang paggalang ng mga bata sa mga ninuno. Kabanata 667. Sinilip ni Erisa si Benjamin at, nang mapansin ang madilim na tingin sa mga mata ng lalaki, sadyang hindi ito pinansin. Ikaw ang nagsabi sa akin na mag-reply. Habang nag-uutos si Darius kay William, pinagmamasdan din niyang mabuti sina Erisa at Benjamin. Tuwang-tuwa ang matanda nang makitang hindi nagalit o nagpoprotesta si Benjamin sa pagsasaayos. Isa, ang pamilya mo. Si Darius ay pinutol ni Benjamin bago niya natapos ang kanyang pangungusap. Bumalik ka kung hindi ka titira para sa tsaa. Nanlaki ang mata ni Darius. Nang makasalubong niya ang tingin ni Benjamin at mapansin ang madilim na tingin sa kanila, natigilan siya. Napatingin siya kay Erisa. May nasabi ba akong mali? Tumingin si Erisa kay Benjamin at matapat na sinabi kay Darius, Mr. Graham, ako lang ang mag-isa sa pamilya ko. Awkward na tumango si Darius sa ulo. Hindi ko alam iyon. Ayos lang. Nakangiting sabi ni Erisa. Sinasabi mo. Tinitigan siya ng ilang sandali ni Darius bago sinabing, magtatanong sana ako tungkol sa mga miyembro ng pamilya mo para maiayos ko si Benjamin na hingi ng kamay mo sa harap nila. Pagkatapos ng lahat, malapit nang ikasal si Erisa sa pamilya Graham. Itinuring ni Darius na kailangan na sundin ang lahat ng wastong kagandahang asal. Nais ni Darius na bisitahin ang pamilya York. Walang ibang tao sa paligid, talaga. Parehong namatay ang aking ina at lolo. Hindi niya binanggit si Regan. Ayos lang, Mr. Graham. Ililigtas ka nito sa gulo. Siya ang nag-oo dito, wala akong sinabi. Napatingin si Benjamin sa kanya. Nang makumpirma na hindi siya nagalit, pinawi niya ang tensyon sa mukha nito. Wala namang problema. Maaaring magbigay galang kami sa iyong mga ninuno kung wala kang ibang miyembro ng pamilya sa paligid, magiliw na sabi ni Darius. Napansin ni Erisa na si Darius ay partikular na nagpupumilit sa pagsunod sa wastong kagandahang asal. Kaya naman, tumango siya at sinabing, Ginoong Graham, balang araw ay igagalang ko. Hindi lang ikaw, kayong dalawa, magkasama. Tumingin siya kay Benjamin at sinabing, sabihin mo sa akin kapag may balak kayong bumalik. May ihahanda ako para sa inyong dalawa. Ngumiti si Erisa at tumango. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumang-ayon kay Darius. Kung tutusin, siya ang pumayag na irehistro ang kasal nila ni Benjamin. Sa totoo lang, hindi rin niya inasahan ang mga pangyayari. Umupo lang si Benjamin sa isang tabi at hindi umimik. Lalong nabalisa si Erisa habang si Darius ay nag-uusap tungkol sa mga detalye. Iniisip ba ni Benjamin na walang hiya ako? Naramdaman ni Erisa na parang naipit siya sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar. Hindi man lang siya nang ahas na tumingin sa direksyon ni Benjamin. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang tunog ng makina ng sasakyan sa labas ng bahay. Nagningning ang mga mata ni Darius. Bumalik na ba ang mga bata? Sa tingin ko, sagot ni Benjamin habang nakatingin sa kanyang ama. Tingnan natin. Hindi napigilan ni Darius ang kanyang pananabik nang sumenyas siya kay William. Nagmamadaling tinulungan ng matandang mayordomo si Darius na makatayo bago mabilis na lumabas ang dalawa. Sumunod si Erisa sa likuran nila. Tinitigan siya ni Benjamin at tumayo para sumunod. Huminto ang sasakyan nang makarating sila sa harap ng pinto. Lumabas si Kingsley sa driver's side. Nagmamadaling humakbang si Darius at nag-aalalang nagtanong, nasaan si Gavin at ang iba pa. Ngumiti si Kingsley at sumagot, nasa sasakyan sila. Maging matyaga, ihahatid ko na sila palabas ng sasakyan ngayon din. Pagkatapos, binalingan niya ng tingin sina Erisa at Benjamin bago siya nagmamadaling tinungo ang backseat para buhatin ang 6 na bata palabas ng sasakyan. Nakabalik sila ng ligtas, parang nagdedeklara si Kingsley kay Benjamin. Nagdilim ang gwapong mukha ni Benjamin habang binabalaan niya ang kanyang kaibigan, huwag mo na silang ilabas sa bahay kailanman. Oo, mabilis na sagot ni Kingsley. Napatingin ang 6 na bata kay Benjamin.
Natigilan sila at hindi maintindihan kung bakit siya nagagalit. Nag-aalala lang si Benjamin sa kanilang kaligtasan. Pagkatapos ng lahat, sa pagiging nasa bilog ng negosyo sa loob ng maraming taon, nasaktan niya ang isang dakot ng mga tao. Hindi maalis-alis ni Darius ang kanyang mga mata sa kanyang mga apo nang makita niya ang mga ito. Nahati ang kanyang mukha sa malawak na ngiti. Niyakap niya ang 6 na bata at ngumiti habang maingat na sinusukat ang mga ito. Huling bumagsak ang kanyang tingin sa isang hindi pamilyar na mukha, si Tim. Ang maliit na lalaki ay maitim ang balat at payat. Si Tim ay kasing payat ng kalaykay, lalo na sa tabi ng iba pa niyang kapatid. Naramdaman ni Darius ang pagkirot ng kanyang puso para sa batang lalaki. Ikaw ba si Tim? Malumanay na tanong ng matanda. Hindi alam ni Tim kung sino siya. Gayunpaman, napansin niya ang namumuong hibla ng buhok sa mga tainga ni Darius at magalang na tumungo upang batiin ang matanda. Kabanata 668. Good boy. Hinimas-himas ni Darius ang kanyang ulo. Sa wakas nakilala na rin kita, Tim. Hayaan mong yakapin ka ng lolo mo, okay? Mahinang tanong niya na natatakot na matakot ang binata. Nanlaki ang mata ni Tim habang nakatitig kay Darius. Ang matandang ito ay lolo ko. Tim, siya ang lolo mo. Sabi ni Gavin sa kanya. Hello, lolo. Matamis na bati ni na Zachary, Oliver, Jasper, at Jesse. Hello, nagmamadaling niyakap ng matanda ang 4 para aliwin ang sarili dahil nangungulila siya sa mga apo. Namiss ko kayong lahat, saglit silang niyakap ni Darius. Pagkatapos noon, gumalaw siya para yakapin si Gavin, ngunit umatras ang huli. Natuwa naman si Darius sa reaksyon niya. Tinapik niya ang ulo ni Gavin bago tumingin kay Tim. Pwede ba kitang yakapin? Medyo nahihiya ang bata. Hinatak ni Zachary ang manggas niya. Sige at batiin si Lolo. Tumingin si Darius kay Tim nang may pag-asa. Saglit na nanginginig ang mga labi ni Tim bago siya marahang binati. Hello, Lolo. Hi! Tuwang-tuwa, binuhat ni Darius ang batang lalaki habang ipinagmamalaki niya ang lahat. Tinawag ako ni Tim na Lolo. Medyo nainggit si Benjamin. Hindi man lang ako tinatawag ng brat na daddy. Nakangiting pinagmasdan ni Erisa ang interaksyon ng matanda at ng mga bata. Nang mapansin niya ang pagbabalik ni Sean at Jack kasama sina Mary at Edwin, mabilis siyang lumapit sa kanila. Lola, tinulungan ng lahat ang matandang babae na bumaba ng sasakyan bago siya itulak ni Erisa. Nang makita ang hindi pamilyar na mukha, tumingin si Darius kay Benjamin. Ito si Lola Mary, ang babaeng nagpalaki kay Tim, ipinakilala siya ni Benjamin kay Darius. Nang napagtanto ang huli, masigasig niyang binati si Mary, so, ikaw si Mary. Lubos akong nagpapasalamat sa iyo. Ayos lang. Kinakabahan niyang sagot. Samahan daw si Erisa at ipinakilala kay Mary, si Mr. Graham ay lolo ni Tim. Tumango ang huli bilang tugon ng alam niya kung sino si Darius. Hello, pumasok ka at maupo. Maangin dito sa labas. Dinala ni Darius si Tim sa isang kamay at hinawakan ang kamay ni Jessie sa kabilang kamay habang pinapasok niya si Mary sa bahay. Pumasok na tayo, Lola. Habang tinutulak ni Erisa si Mary papasok ng bahay, lumingon siya at sumigaw sa mga bata, halika sa loob, mga sweetheart. With that, inakay ni Gavin sina Zachary, Oliver, at Jasper papasok ng bahay. Kumunat ang noo ni Benjamin nang makita niyang nakahawak si Darius sa kamay ni Jessie. Kakaalis pa lang namin nang hinimok mo kami ni Mr. Graham na bumalik. Hindi man lang kami nabigyan ng pagkakataon na pasyalan sila, reklamo ni Kingsley. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin habang sinisigawan, bakit mo sila inilabas? Nagpout si Kingsley, hindi mo ba masasabi na ginawa ko iyon bilang konsiderasyon sa inyo ni Erisa? Maaari kayong mag-spend ng quality time kapag nasa labas tayo, meron ka bang? Ang kanyang mga salita ay lamaking nagpapahiwatig habang siya ay nagsasalita. Agad na nagdilim ang gwapong mukha ni Benjamin. Nanatiling tikom ang bibig ni Kingsley at tiningnan ang malungkot na ekspresyon ni Benjamin. Hindi ba siya nasisiyahan? Nang maalala niyang dumating si Darius pagkaalis nila, nadama niya na malamang na iyon ang nangyari. Tumugon si Benjamin sa pamamagitan ng pag-ikot ng kanyang mga mata. Bakit nandito ka pa? Tumingin si Kingsley sa kanya na para bang may mali sa kanya. Ngunit hindi ako gumugol ng sapat na oras sa kanila. Tinapik ni Sean ang balikat niya habang tumatawa. Sa tingin ko mas mabuting umalis ka na. Gusto mo, sa tingin mo hindi ko alam na gusto mo akong paalisan para makapag-spend ka ng ilang oras sa mga cutie pie. Sigaw ni Kingsley bago tumakbo papasok ng bahay.
Umupo si Darius kasama si Jessie habang karga-karga pa rin si Tim habang inaaliw si Mary. Mabilis na inihain ni William si Mary ng kape. Salamat. Hindi sanay ang matandang babae na tretuhin ng ganoon kagalang, kaya medyo natarante siya. Magkape ka po, Lola, malumanay na sabi ni Erisa habang nakaupo sa tabi ng matandang babae at hinawakan ang kamay nito. Sa tabi ni Erisa, hindi gaanong kaba ang naramdaman ni Mary. Itinaas ni Erisa ang tasa para mag-alok ng kape sa matandang babae. Pumasok ang ibang mga bata at umupo rin sa tabi ni Erisa. Matapos maaliw si Mary saglit, nagsimulang makipaglaro si Darius sa mga bata. Kabanata 669. Pumasok si Benjamin kasama sina Kingsley at Sean at umupo sa gilid. Inutusan ni Edwin si Jack na sundan siya at maghanda ng pagkain para sa lahat. Sweethearts, nagdala ako ng mga regalo para sa inyong lahat. Natatawang sabi ni Darius sa mga bata. Sweethearts, nagdala ako ng mga regalo para sa inyong lahat. Natatawang sabi ni Darius sa mga bata. Natuwa si Jessie at pumalakpak siya. Salamat, Lolo. Magandang babae. Masayang isinawsaw ni Darius ang kanyang ulo at hinalikan ang noo ng batang babae. Salamat, Lolo. Masayang nagpahayag ng pasasalamat sina Oliver at Jasper. Sinalubong din sila ni Zachary. Halika, isasama ko kayong lahat para makita ang mga regalo. Binuhat ni Darius sina Tim at Jessie at pinaakyat ang iba pang 4 na bata upang buksan ang mga regalo. Habang tumatalon si Zachary sa sopa, sumunod naman sina Oliver, Jasper, at Gavin. Mabilis namang sumunod sina Edwin at William para alagaan ang mga bata. Tim, hindi ko alam kung ano ang gusto mo, kaya bumili ako ng ilang mga laruan. Sinabi ni Darius sa maliit na batang lalaki sa kanyang mga bisig. Lalong kumirot ang puso niya nang makita niya ang payat na bata. Sobrang payat niya. Salamat, Lolo, mahinang tugon ni Tim. Nang mapansin ng matanda na nahihiya ang bata, ngumiti ang matanda. Pagkatapos ay dinala niya ang mga bata sa kwarto para tingnan ang mga regalo. Alin sa mga ito ang para kay Tim, Lolo? Tanong ni Gavin habang nakatingin kay Darius. Para kay Tim ito. Para sa inyong lahat yan, sabi ni Darius sa kanila at pinayagan si William na ipamahagi ang mga regalo. Nang makita ang tambak ng mga regalo, tuwang-tuwa si Zachary at ang iba pa. Tingnan ang mga regalo, Tim, at tingnan kung gusto mo ang mga ito. Dinala ni Darius si Tim para buksan ang kanyang mga regalo. Tumingin sa kanya si Tim bago tumingin kay Gavin. Nang makitang mas marami ang mga regalo niya kaysa sa iba, kinagat niya ang ibabang lobby. Bakit ang dami kong regalo, Lolo? Sandaling natigilan sina Darius, William, at Edwin. Tapos, kontento silang ngumiti. Tinapik ni Darius ang ulo ng batang lalaki. Kasi hindi pa ako nakabili ng regalo para sa iyo. Regalo ko kay Gavin, sina Zachary, Oliver, Jasper, at Jessie noon, kaya mas marami pa akong binili para sa iyo sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay binuksan niya ang isa sa mga regalo at naglabas ng isang larwang sasakyan. Gusto mo ba, Tim? Tinitigan ni Tim si Darius ngunit hindi niya magawang tanggapin iyon. Nang makita iyon, tumakbo si Gavin. Tim, galing ito kay Lolo. Kunin mo, marami pa kaming laruan. Para rin ito sa iyo. Ibinigay ni Gavin kay Tim ang eroplanong nahubad niya. Ayoko, sa iyo ito. Tinanggihan siya ng huli. Ngumiti si Darius, may eroplano ka rin. Mabilis itong hinanap ng matanda at binuksan ito para sa maliit na bata. Kinuha ito ni Gavin at isinilid sa mga bisig ni Tim. Bilasan mo, kunin mo. Makukuha mo rin ang iba kong regalo kung gusto mo. Niyakap ni Tim ang laruan, nadama niya. Salamat. Tinapik ni Gavin ang ulo niya. Ito ang tahanan ko at pati na rin sa iyo. Maaari nating ibahagi ang ating mga laruan. Natuwa sina Darius, William, at Edwin nang makitang mas nakatatandang kapatid ang batang lalaki. Dinala rin ni Zachary, Oliver, Jasper, at Jessie ang kanilang mga laruan kay Tim. Para sa iyo din ito, Tim. Dati binilhan tayo ni Lolo ng maraming regalo. Napapaligiran agad si Tim ng mga laruan. Tawa ng tawa si Jasper habang kumukuha ng picture gamit ang phone niya. Tumingin ka dito, Tim. Tumingin si Tim sa kanya, medyo nalilito. Nagtawanan ang lahat, lalong namula ang reaksyon ng mga ito. Namumula si Tim. Masayang tumawa si Jessie. Dumaos na si Jasper dala ang kanyang larwang sasakyan. Sige, Tim, let me drive you around. Lumapit din sina Zachary at Oliver para suyuan si Tim na maglaro. Madaling, nagkakasundo ang mga bata, at hindi nagtagal, nilalaro ni Tim ang lahat ng uri ng mga laruan sa kanila.
Marami sa mga laruan na hindi pa niya nakita noon, ngunit nagustuhan pa rin niya ang mga ito nang makita niya ang mga ito. Para sa mga hindi niya alam kung paano maglaro, tinuruan siya ni Gavin at ng iba pa. Si Darius at ang dalawang mayordomo ay nakaupo sa gilid at pinanood ang 6 na bata na naglalaro na may nakasulat na pagsamba sa kanilang mga mukha. Kabanata 670. Sa baba, umiinom ng kape sina Benjamin, Kingsley, at Sean. Samantala, kachat ni Erisa si Mary. Nang mapansin niyang medyo pagod ang huli, iminungkahi niya, "Lola, bakit hindi ka maligo at magpahinga? Kailangan mo pa ring pumunta sa ospital bukas ng madaling araw." Saglit na nag-alinlangan si Mary, nakitang hindi nararapat na pumunta at magpahinga kapag ang lahat ay nagtipon doon. Maaari akong manatili at umupo ng mas matagal. Aware of her concern, Erisa coaxed smilingly, "Let them sit here alone. Ibabalik kita sa kwarto mo. Gabi na kapag tapos ka ng maligo. Madam Mary, magpahinga ka na po talaga. Kailangan mong pumunta sa ospital bukas ng umaga. Kapag tapos ka ng maligo, susuriin kita ulit," sigunda ni Sean. Pagtango, pinahintulutan ni Mary si Erisa na tulungan siyang tumayo at ihatid siya pabalik sa kanyang silid. Tinulungan siya ni Erisa na gumuhit ng paliguan bago naghanda ng isang set ng damit para sa kanya. "Isa, lumabas ka at maupo ka sa kanila. Kaya ko naman mag-isa." Sa madaling salita, sinasabi sa kanya ni Mary na hindi niya kailangan na hintayin siya doon. Bilang tugon, tumawa si Erisa. "Ayos lang. Ang mga lalaki ay umiinom ng kape, kaya ako ang kakaiba. Bilasan mo maligo na Lola. Ilalagay ko ang tuwalya dito, at ito ang shower gel." "Nakuha ko." Nagpaubaya si Mary. Saka lamang isinara ni Erisa ang pinto at lumabas ng banyo. Nang biglang may naisip siya, tumawag siya sa banyo, "Lola, pagkatapos mong magpalit ng damit, hayaan mo na lang sila. Huwag mo silang hugasan." "Okay," sagot ni Mary. Lumayo si Erisa at sinimulang ayusin ang kwarto. Hindi niya inilabas ang mga bagahe na dadalhin sa ospital bagkus ay inayos niya ang mga damit sa bahay. Pagkatapos, inayos niya ang kama at inayos ang kwarto. Matapos gawin ang lahat ng iyon, naghintay siya sa silid para matapos maligo si Mary. Nang maalala na hindi niya nakausap si Bradley, mabilis niyang tinawagan ito. Ilang sandali pa, ang groggy na boses ni Bradley ay pumasok sa kanyang tenga. "Boss," sandaling natigilan si Erisa. "Natutulog ka ba?" Natatawang sabi ni Bradley, "Hindi ako natulog hanggang lampas 5 ng hapon." Pati si Erisa ay napangiti. Sinulyapan niya ang banyo bago naglakad papunta sa balcony. Sa mahinang boses, tinanong niya, "May nalaman ka ba?" Ano ang sinabi mo, boss?" Tumaas ang volume ni Bradley. Inulit ni Erisa ang sarili, kung saan muling tumunog ang boses ni Bradley mula sa kabilang dulo ng telepono. "Boss, bakit hindi ko na siya marinig? Anong masamang signal?" Hindi nagtagal ay ibinaba na ni Bradley ang telepono. Nang marinig ang disconnect tone mula sa kanyang telepono, napakunot ang noo ni Erisa. Masama ba talaga ang signal, o sinadya ba niya ito? Nang balak pa sana niyang tawagan siya, narinig niyang bumukas ang pinto ng banyo. Mabilis niyang itinago ang kanyang telepono at nagmamadaling lumapit. "Saan ko dapat isabit ang aking damit, Isa?" Lumabas si Mary na may hawak na palanggana. Nagmamadaling kinuha iyon sa kanya, nakangiting saway ni Erisa, "Hindi ba sabi ko sa iyo na huwag mong labhan ang iyong damit, Lola? Wala ka sa perpektong kalusugan ngayon. Ako na lang ang gagawa. Tsaka may mga kasambahay dito. Maglaban na lang sila." Ngumiti lang si Mary sa kanya. "Kaya ko silang hugasan mag-isa. Hindi na kailangang problemayan sila. Isa pa, nakamobile pa rin ako ngayon. Hindi naman kasi ako nakahiga." Dahil doon, tumawa si Erisa. "Umupo ka. Pupunta ako at isabit ang mga damit." Tumango si Mary bilang pagsang-ayon. "Okay." Nang makitang naayos na ang kama, naantig siya. Kasunod nito, pinanood niya ang pagpunta ni Erisa sa balkonahe upang isabit ang mga damit. "Lola, inimpake ko na ang mga damit na isusuot sa bahay. Ang mga damit sa bag ay para dalhin mo sa ospital. Bukas, maaari nating dalhin. Ang bag nang walang ilalabas." "Oo naman," sumagot si Mary na may sinag. Poking her head in, Erisa added, "Nasa bag din ang picture ni Lolo. Hindi ko pa nailalabas, iwanan mo na lang at dalhin mo na rin sa ospital." Gusto ni Mary na kumuha ng litrato kasama siya. Nang marinig iyon, napahadjejek si Erisa. "Alam ko lang na gusto mong dalhin ito." Lumapit si Mary at malumanay na nagtanong, "Isa,
dito rin ba kayo nakatira dati? Oo, bakit? Isinampay ni Eresa ang lahat ng damit para matuyo. Tumango bilang pagsang-ayon, nag-alinlangan sandali si Mary bago nagtanong, kung gayon, ano nga ba ang relasyon ninyo ni Benjamin?